27. Dito pala, ikot mo lang to. Ito na ba? Kapitulo 14. 27. Versikulo 14. Sabi niya, magantay ka. Nakita niyo na po ba? Anong ano? Psalms 27 verse 14. Chapter 27 verse 14. Ito. Magantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ulitin ko, magantay ka. Sabihin mo sa katabi mo, magantay ka. Magantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Nais kong mangaral ngayong umaga isang pamilyar at simple na usapin sa mga Kristiyano ngayon. Ito, waiting on the Lord. Waiting on the Lord, trusting His plan. Amen. Waiting on the Lord, trusting His plan. Amen. Let us pray, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, Panginoon, kami po ay narito ngayong umaga sa iyong paanyaya sa amin. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba. Kung puso ka namin pupurihin, kasambahin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Help us to understand your word. Give us understanding and wisdom na galing sa iyo. For without you, we are nothing, God. Life is meaningless, useless, kung kami wala sa iyo. Kaya Panginoon, sa aming paglapit, tanggapin mo ang aming alay, aming pong buhay, aming pong buong puso. Kung may matagpuan ka, Panginoon, once you search our hearts, matagpuan kang hindi ka nais-nais, dalangin kong alisin mo, Panginoon. Palitan mo ng mga pangako. Palitan mo ng mga bagay na nais mo sa amin. Sa mga nangangamba, sa mga nanghihina, Lord Jesus, kalakasan ay dalangin. Sa mga discouraged, Panginoon, sa mga nawawala ng pag-asa, I pray, Lord, ikaw ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Salamat o Diyos sa kabutihan mo. Pagpalain mo bawat isa ngayong umaga. Sa mga wala dito, I pray, Jesus, kumilos ka sa kanilang buhay. Sa iyo lamang, O Diyos, ang papuri. Sa iyo lamang ang pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpak sa Panginoon. Yung lakas na pagpak yung magigising ka. Yung magigising ka. Yung pwede pang yung pagdulog yun eh. Hallelujah! Magigising ka. Mga kapatid, makakaupo ka na. Hallelujah! Sabi na parang hindi ka pumapalakpak. Good morning sa bawat isa. At salamat sa Diyos, mga kapatid, nais kong i-announce ang ating pong nakuhang ating pong ngayon, goal, ang ating pong project. Nagagdigan po ang ating pong upuan, kung makikita nyo, no? Salamat sa Diyos. Yan po yung panibagong mga chairs. At yan po ay sa provision ng ating pong Panginoon. Tayo po ay nakapili po ng ilang yero para po sa atin po bubong, no? Ang bubong po natin ay papalitan para hindi na po tayo nahihirapan pagka umuulan, mga kapatid. At patuloy tayo na maging kabahagi at magtulungan sa gawain po ng Panginoon until something happen. Amen. Salamat sa Lord, mga kapatid. Si Sister Leia, salamat sa Panginoon. Siya po ay nagdala ng tamburin, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa kanya, history yan, sister. First time ever na magkaroon tayo niya. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin, mga kapatid ng Panginoon. Thank you, Sister Leila.
Salamat, appreciate natin ang yung eagerness na magkabahagi ng salita ng Diyos. Yun sinasabi natin tunay na ministry. Diba? Ang ministry hindi lang nakabatay sa pulpito, ma. Ministry is you do your best for God. Amen. So, salamat sa Diyos sa mga taong mayroong puso sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. May puso sa gawain ng Diyos. Amen. So, ngayong umaga, mga kapatid, without a further delay, nais natin, ready na ba kayo sa Word of God? Amen. So, nandito tayo para makinig ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Now, let's talk about waiting. Somebody say waiting. Waiting. Hallelujah. Ito po ay isang salitang madaling ispelingin, pero napakahirap gawin. Amen. Now, we are now living in the last days, kung saan gusto ng tao nagmamadali. Everything becomes faster and easier. Pinapadali ng teknolohiya ang lahat ng bagay, mga kapatid. At mga tao ngayon ay nasanay na sa pagiging madali. Amen? Minsan, ayaw nang maghintay. That's why ginagawa lahat para mapadali. Mayroon tayong tinatawag na expedite. Or kapag tayo ay nag-order, lalo na sa ibang bansa, mayroon silang program. Nung nag-aral pa ako at trabaho ako sa call center, pagka may umu-order sa Amazon, mayroon doong offer na gusto mo bang i-expedite yung product, yung order mo? Magkakaroon ka ng charge code, extra money Amen. para mapadali. Ibig sabihin, priority yung order, no? Pinapadali. At sa atin po ngayon, panahon, marami po ang nag-i-evolve. Madali na lahat. Ngayon, kung gusto mo ng kumain, hindi mo na kailangang magluto. Hintayin yung pagluluto. Pwede ka nang pumunta sa labas at ready na ang pagkain, babayaran mo na lang. Amen. Kung gusto mo ngayong kausapin yung mahal mo sa ibang bansa at sa Mindanao, hindi mo na kailangang maghintay ng isang buwan para dumating yung liham na pinadala mo sa kanya. Isang pindot lang, nandoon na. Ibig sabihin, lahat nagiging madali. And sometimes hindi natin napapansin, mga kapatid, natitrain na tayo at nawawala na yung patience sa buhay ng marami. Amen? So, ang patience ay halos ilang percent na lang. Pabawas ng pabawas yung mga taong pasensyoso. Marunong maghintay. Kaya mga kapatid, isa ito sa mga factor bakit ang atin pong kalagayan sa ating pong kapanahunan ay hindi po maganda. Because patience is a requirement ng Diyos sa buhay natin when it comes to our life. Na kung ang buhay mo ay isang journey, patient or waiting is necessary in your life. Waiting is hard, alam natin yan, mahirap, but it is necessary. Amen. Part of our journey, mga kapatid. At bilang mga anak ng Diyos, God is
requiring us to be patient. Amen. Amen. We have to understand that God's timing is not our timing. God's timing is always perfect, mga kapatid. Kung may mga panahon na tayo ay nagmamadali, mga kapatid, maaring pag-isipan mo pa. May chance ka pa na isipin, timing ba tayo ni Lord or timing ko ito? Remember that the plan of God is better than our plan. The ways of God is better than our ways. And the will of God is better than our wills. Mga kapatid. So that's why sabi ni David, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Pinapaghintay ka ng Panginoon. Maraming mga tao ngayon, pagdating sa Diyos, sa Christian life, hindi na makapaghintay sa kanilang mga plano. That's why they took shortcut. Okay? Gusto nila ng shortcut sa buhay. Minamadali lahat. Gustong yumaman, kaya nag-take ng illegal. Diba? Kaka-graduate pa lang, gusto nang magkaroon agad ng mansion. Gusto nang magkaroon agad ng sasakyan. Pero ang tunay na success, it takes time. Right. Alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay gusto tayong magtagumpay. He wants us to succeed. That's why, gusto ng Diyos, dumaan tayo sa kanyang daanan. Dumaan tayo sa proseso na nais ng Diyos sa atin. Now, that is a reason why God make us wait. Why we wait in life? Why we have to wait sometime or often, mga kapatid, we have to wait. Dahil merong gustong gawin ng Diyos sa atin pong time of waiting. Amen? May kasabihan na madalas daw sa nagkakamali, yung mga nagmamadali. Amen? Amen. Tama ba yun? Yeah. Now, waiting can be a time of intense personal growth. However, ang Diyos ginagamit yung panahon na ito to build us, to have a perseverance, and to build our trust in Him. Yung waiting season natin, mga kapatid, kung ano man yung hinihintay mo sa Panginoon, ano man yung inaasahan mo sa Panginoon, gusto ng Diyos na maging patient tayo, na mag-wait tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos i-develop ang ating pong faith, ang ating pong perseverance, at ang ating trust. Kaya yung trust minsan nawawala na kasi gustong nagmamadali ng tao. Amen. Lord, bilisan mo na. Diba? Para bang si Lord, hindi alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Lord, sila lahat, meron na. Go. Wala pa. Ako wala pa. Lahat ng classmate ko, meron na. Lahat ng barkada ko, meron na. Ako lang, Lord, pangit ba? Ay, yes. Kapalit pa rin ba ako? Sabi ni Lord, wait. Wait. Hindi mo alam ang kanilang mga kalagayan. Akala mo ba sila'y masaya? Hindi sila masaya. Huh? Ikaw, wala kang kaaway kapag pupunta ka ng Sunday. Walang mag-aapura sa'yo, tara, alis ka na dyan. Kasi nga, malaya ka. Sila, nagpo-post-post ng magaganda kung na kunyari, pero hindi mo alam. Diba? Ilang beses ang nag-aaway yan. Walang peace of mind. Baka niluloko ako ngayon nung jowa ko. Bakit? May ibang kinakausap? Go. That's why God is making you wait for you to be developed. Kailangan dumako tayo doon sa punto ng tayo ay mature enough to handle anything na gaya niyang ibigay sa atin. Amen?
So, mayroon kong gustong gawin. Number one, gustong gawin ng Diyos sa'yo, He wants to develop your character. Hello? Pag sinabing character, yung hindi ka pa bago-bago. Amen? Amen. Gusto ng Diyos na ma-develop yung character mo sa kanyang harapan, mga kapatid. Gusto ng Diyos i-develop kung sino ka. Kaya kapag hindi ka pa develop ang iyong character, sa konting pagsubok lang, Wala. konting, di ba? Susuko ka agad. Amen. Aalis ka agad. Matitisod ka agad. Di ba? Magkukwit ka agad because walang character na na-develop. Ang character, kung titingnan mo, ang character, tinatawag, ang word or ang letter, tinatawag silang character. Ang number, tinatawag silang character. Why? Because kahit saan ka magpunta, ang number one is number one. Ang letter A is letter A. Amen. Intindihan nyo, mga kapatid? They never change. Kahit anong pressure, kahit anong pagsubok, mga kapatid, if you have the character, you will never change. Amen. Kahit masaktan man ako, mahirapan man ako, may pagsubok o mabigo ako, anuman yung mararamdaman ko, mga kapatid, sa buhay, I will never change because na-develop na ang character natin sa buhay. Sabi ng Panginoon, behold, mayroon talagang pagsubok. Mayroon talagang problema na darating sa iyo. Hello, nandiyan pa ba kayo? Amen. Mayroon talagang mga kakulangan. Dito sa mundo, punong-puno tayo ng mga kapagsubukan. But sabi ng Biblia, but trust in the Lord. But trust in my Father. Trust also in me. Believe in me. Hallelujah. He has overcome the world now. So, everything, mga kapatid, na inaalaw ng Diyos sa buhay mo is for you. Yes. For your development. Amen. Lahat ng nag-develop dito, pumalakpak sa Diyos. Develop. Yung pagsubok na nararanasan mo ngayon, parte yan ng development mo. Yung mga taong hindi mo makasalamuha, hindi mo makasundo. Yung mga taong kinainisan mo, parte yan ng training ng Diyos ng development mo. Amen. Kita mo, gusto mo na sanang bumigay. Amen. Diba? May mga talagang gustong i-test yung patience mo. Pero kailangan maintindihan mo na inalaw ng Diyos sa buhay mo yan para i-test, para ikaw ay i-mold ng Panginoon into a person that He wants you to become. Para pagdating ng unos, pagdating ng bagyo sa buhay, hindi ka masya, hindi ka mabigla, at hindi ka manglupay-pay. He wants to develop your character. And also, He wants to strengthen your faith. Gustong palakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sino po yung naghihintay sa Diyos ngayon, mga kapatid? When you face delays in life, minsan, madalas ginagawa natin, nagre-rely talaga tayo sa Diyos. Amen. Amen. Si Lord, hinahayaan tayong dumaan sa delay. Hinayaang maranasan natin yung delay sa buhay. So that we will rely on Him. Diba? Madalas kapag lumalapit lang tayo sa Diyos kapag nagka-problema tayo. Madalas lumalapit tayo sa Diyos kapag may aksidente. May mga kulang. Diba? Nabigo. Nasa sakit, lumalapit sa Panginoon. Nasa panganib, lumalapit sa Panginoon. That's why sometimes God allows it to happen in our life para mag-rely tayo sa Kanya. Tumawag tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Mag-depend tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. He allows every circumstance in your life for you to rely on Him. Kasi nga, kung ikaw lang, hindi talaga mangyari yan. Kung ako lang, hindi talaga kaya yan, mga. Waiting
patiently deepen our faith and trust in His plan. Amen. Kapag ka naghihintay ka sa Panginoon at may tiwala ka sa Diyos, pinapatatag ka nito. Tinuturuan ka ng Panginoon to trust Him. Ito yung ang tunay na may tiwala sa Diyos. Hindi siya nangangamba sa kanyang dadaanan. Amen. Hindi siya mangangamba sa kanyang pupuntahan. Hindi siya mangangamba kung ano yung mangyayari sa unahan. Kapag ka talagang may tiwala ka sa Diyos, ganito ang iyong attitude. Ang attitude mo, lagi mong iniisip, ano man, sino man, kailanman, ano man yung dadaanan ko, kasama ko ang Panginoon. Walang makakagapi. Hallelujah, walang magtatagumpay laban sa akin dahil kasama ko ang Diyos na buhay. Yan yung trust complete. Kapatid. You do not worry and trust God at the same time. Ulitin ko. Hello? Andiyan pa ba kayo? You do not worry and trust God at the same time. Ano ba ang sinabi ko? You do not worry and trust God at the same time. When you trust God, you fully trust God. Kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, dapat nakikita ng Panginoon. Walang worry dyan. Kasi insulto yan sa ating Panginoon. Every time may problema, nag-worry ka. Parang sinasabi ng Diyos, wala kang tiwala sa akin. Diba? Kaya ang sabi ni David, mga kapatid, bilang siya ay tao, that a man after God's own heart, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy are with me. For you are with me, the rod and your staff, they comfort me. Amen. Yan ang tunay na may tiwala sa Diyos. Yung nakakakilala sa Panginoon, hindi siya nag-worry, hindi siya natatakot, may tiwala siya, completely surrendered ang kanyang buhay sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ikaw, bilang ka ng Panginoon, do not be afraid. Wait on the Lord and trust His plan and trust His timing in your life, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin. There is a plan of God. Alam natin yan. Sino yung mga naniniwalang may plano si Lord sa kanya? Amen. May plan si Lord sa kanya. You just have to trust. Now, yan ang reason. Bakit gusto ni Lord si Andrew mag-wait? Brother Andrew. He made you wait because He's preparing you. Amen. Hello? Pangatlo, He is preparing you. Yes. Parang wala akong kausap. Amen. He is preparing us, mga kapatid, on the things we desire. Lahat tayo, sino may mga desire sa buhay? May gusto? Diba? May gusto ka, pero hindi ka gusto. May gusto ka, kaya lang ang labo. Diba? Sometimes, the things we desire require certain circumstances for the development. Minsan, mga kapatid, yung mga pinapangarap or desire natin, mga kapatid, kinakailangang mapunta tayo sa isang sitwasyon para tayo i-develop. Kung mayroon kang desire mag-engineer, mayroon kang desire mag-architect or mag-police, hindi ka pupunta-punta basta-basta doon. There are certain situation, certain circumstances na kailangan mong pagdaanan, mag-undergo ka ng process para ma-develop ka. Pagdating mo doon, alam mo na ang iyong gagawin, mga kapatid. Amen? That's why, ang paghihintay sa Panginoon, mga kapatid, it allows God to orchestrate these things and prepare us for what He has in store for us. Ang waiting season natin,
ang paghihintay natin sa Diyos. Ito po ay nag-aalaw sa atin o nagtutulak sa atin para ang Diyos kumilos, ang Diyos ay gumalaw at gawin, mga kapatid, yung mga bagay na atin pong dinidesire na kung ano man yung kanyang plano para sa atin ay may sa katuparan. Naintindihan natin, mga kapatid? Yung waiting season mo, huwag mong maliitin yan. Amen. Yes. Kukunti na lang yung marunong maghintay ngayon. Diba? O sige nga, tanongin mo katabi mo, sabi, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Baka isin na. Bibihira na lang yung mga marunong maghintay. Marami ang hindi marunong maghintay. Gusto laging instant. Amen. Lahat na instant. Gusto nila. Instant noodles. Instant pagkain. At yung iba pa, instant baby. Hallelujah. We have to wait for God's timing, mga kapatid. We have to understand na ang timing ng Diyos perfect, mga kapatid. Iba ito, ang timing ng Diyos, iba sa timing mo. Hindi yung papasusundin mo ang Panginoon. Yung timing ko, timing ni Lord. No. There is a timing, mga kapatid, na si Lord ang nagpaplano. And if you wait on God, mga kapatid, sabi ni Lord, I will give you the desire of your heart. Sa time ng Panginoon, we have to acknowledge the timing of God in our life, mga kapatid. Dahil He knows the best for us, mga kapatid. He knows what He has planned for us. He knows what He can do for us, mga kapatid. Ang timing ng Diyos ay kailangan nating maslo. Waiting. Sabi niya natin, waiting. Waiting. You know that waiting is a part of divine plan of God. Hello? Amen. Parang wala akong kausap. Amen. Ang waiting, ang paghihintay daw, ay parte ng divine plan of God in your life. You become patient because of so many things na pinagdaanan mo sa buhay. Marami tayong mga taong grabe yung pasensya. Di ba? Grabe mo magpasensya yung tao yan. Grabe, marunong talagang maghintayan sa diba? Bakit? Kasi nga, si Lord ang nag-work sa kanyang buhay. Amen. Amen. So that's why He wants us to wait. He wants us to wait for us to grow. Pangapat. He wants us to wait for us to grow. Now, waiting can lead us to a deeper understanding of God and a greater awareness of God's presence in our lives. Nagtataka ako, Sister Leia, bakit lahat ng mga lingkod ng Diyos, oftentimes, yun yung mga pinaghihintay ng Diyos. Abraham, wait. Sarah, wait. Na magkaroon sila ng anak. Kumbaga, kung titingnan mo yung kalagayan nila, matatanda na. Excuse me for the term, pero sabi ng pastor, tuyo na ang balon. Imposible na silang magkaanak. Mahigit senior citizen na. Times 2. 75. Nagkaanak. 100. 90 years old, nagkaanak. But they are waiting on God. And they are patient, mga kapatid. May mga panahon sa buhay nila, mga kapatid. They became impatient. At sabi ni Sarah kay Abraham, sabi niya, ito nang gawin baka, ito na yung plano ni Lord. Magkakaanak ako sa pamamagitan ng aking alipin. Ito sipingan mo, si Hagar. Si Abraham dahil takot sa asawa. Ayaw.
Hindi ko naman sure yun. Ibig ko sino sumunod siya eh? Sumunod siya kaya Hagar, sinipingan niya ang kanyang alipin, nagkaanak, at ang anak ng alipin niya, sino? Si Ismael. Hindi yun ang plano ng Diyos, pero minadali kasi nila, nakala nila, yung plano ng Diyos, yun yung plano nila. O yung plano nila, yun yung plano ng Diyos. Hindi sila naghintay sa timing ng Diyos. Pero kahit ano pa man ang nangyari sa kanilang past, mga kapatid, still, the promises of God remains the same. Yung kanilang paglabag, yung kanilang disobedience, hindi na-cancel kung ano yung sinabi na ng Diyos. Alam ko sa isang buhay natin, establish ang salita ng Diyos. Kapag may pinangako siya sa atin, hindi niya ito ipapako, mga kapatid. Hindi niya ito bibiguin. Itutupahin ang Panginoon ng kanyang mga salita. You just have to wait on His timing. Siguro sa 25 years nilang paghihintay, may mga time talaga na pasuko ng mga yan. Ikaw pa naman, 25 years. What will you do, or how would you react kapag sinabihan ka ni Lord, wait, Sister Leia, I have a plan for you. The things na dinidesign mo ng matagal ng panahon ay ibibigay ng Diyos. What will you do? Magtatapat ka ba sa Diyos? O bibigyan mo ang rason ng Panginoon para i-bless ka, i-grant yung prayers mo, yung mga iyak mo sa Panginoon kada gabi, yung iyak mo sa Panginoon kada Sunday, yung iyak mo sa Panginoon every now and then. Magtatapat ka ba sa Panginoon? Ihintay mo ba yung kalooban ng Panginoon? Maghintay ka sa Panginoon. He said unto me, wait on the Lord. Again I say, wait on the Lord. Be strong and wait on God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo naghihintay ito, si Lord malapit nang bumalik. Maraming naghihintay sa kanyang pagbabalik. At habang hindi nila nakikita, umalabo sa kanila ang pagbabalik ng Panginoon, there are so many people waiting on God. At sabi ng Biblia, marami sa panahon na yan ang manghihina. Amen. Manglalamig sa paglilingkod sa Diyos. Marami ang tatalikod. Hindi nila malalaman na nandiyan na ang Panginoon. Kagaya sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, maraming naghihintay. Maraming mga tao iniisip, magkakaroon ba ba nung sinasabi ni Noe? Nung nakita nila, maganda naman ang panahon. Okay naman lahat. Pero hindi nila alintana na unti-unti na pala natutupad yung sinasabi ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang araw na dumating ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, at ang lahat ay nakahanda na. Sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Itong mga taong hindi tumiwala, hindi, hallelujah, hindi lang pinakinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Noe. Tatambulin na, sis. Amen. Imagine the world. Binaha ang mundo. At sila ang lahat ay nandun, nanulunod, mga kapatid. Imagine kung ikaw nandun sa kalagayan yon. Ano yung mararanasan? Anong mararamdaman mo? Punong-puno ng pagsisisi. Punong-puno ng regrets. Dapat nakinig ako. Dapat hindi na ako tumalikod sa Diyos. Dapat pinakinggan ko na ang salita ng Panginoon. Dapat hindi ko inuna ang aking kalayawan, ang aking kagustuhan. Kung alam ko lang na babalik ang Panginoon sa ganitong panahon, sa ganitong oras, sana, nagtapat na ako sa Panginoon. That's why I encourage this church. Hello? Wait on the... Hintayin mo ang Panginoon. Whether sa kanyang pagbabalik, o whether sa kanyang mga pangako, o sa kanyang plano sa buhay mo, just wait on Him. Have patience, mga kapatid. Ang timing ng Diyos,
is perfect, mga kapatid. Ito'y para sa iyo, mga kapatid. Para sa ikabubuti ng buhay natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. And why God makes you wait? Because He wants you to avoid pitfalls. Amen. Ayaw ng Diyos na mapunta ka doon sa mga kapahamakan, mga kapatid. That's why there are times that God is delaying the things you desire. The things you want, mga kapatid. Because sometimes, or He always knew kung ano yung gusto mo, it could lead you to negative consequences. Kung baga may mga dinidesire tayo sa buhay, may gusto tayo na agad-agad, pero gusto mangyayari is maglilin din sa kapahamakan. Sabi ni Lord, wait lang. Baka, di ba? Baka na-overwhelm ka lang. Di ba? Baka kakamadali mo, magulat ka, nagkamali ka na. Baka kakamadali mo, magulat ka, nandun ka na sa peak. So, si Lord, hinahayaang madelay yung mga prayer mo. Because He knows that it could lead you to negative things or negative consequences. Dahil alam ng Diyos kapag hindi ka pa ready to handle the responsibility that comes with your plan, that comes with your desire, mapapahamak talaga tayo. Diba? Yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi pa naman dapat. Hindi pa ready. Wala sa timing ng Panginoon. Sabi ni Lord, i-delay mo na. Amen. He wants you to avoid it. Ibig sabihin, gusto talaga ni Lord na hindi ka masaktan. Ayaw ng Lord na ayaw ng Lord na mahirapan ka. So, yung delay na hinaya ng Diyos sa iyo, ito'y pagpapakita ng pag-ibig para sa atin. Minsan yung mga delay, ayaw natin. Hindi natin na-appreciate yung delay ng Diyos sa buhay natin. Pero your delay is not because He rejects you, but because He wants to redirect you. He wants to mold you. He wants to develop you. Kasi nga, mayroon kang gusto mong madaliin, agad. Marami yun. Alam mo sa buhay mo, ano yun? Pero kapag sabi ni Lord, wait, maghintay ka. Hindi dahil rejected yung request mo, hindi dahil rejected yung gusto mo, kundi sabi ni Lord, kailangan matuto ka muna, umawak ng responsibility. Right. Ma-handle mo lang yan. Magiging blessing lang yan sa buhay mo kapag ready ka na. Kapag okay na ang buhay mo, mga kapatid. Okay na yung spiritual life mo. Okay na yung attitude. Okay na yung character mo. Kaya huwag tayo magtampo sa Diyos. Huwag tayo tumalikod sa Panginoon kapag dinidelay ang ating pong mga request. There is a purpose for everything, mga kapatid. And oftentimes, nare-realize natin at na-appreciate lang natin, mga kapatid, ang blessing ng Panginoon in a period of waiting. Right. Naghihintay ka ng kalooban ng Diyos. Kapag ka binigay sa iyo yan, yes, ma-appreciate mo sa ganyang oras. Pero hindi mo ma-enjoy. Hindi mo sabihin natin yung tunay na appreciation. Hindi ka magkakaroon ng joy of receiving the blessing of God kung hindi ka maghintay sa Kanya. In waiting, hello? In waiting time, often we realize and we appreciate what we receive from God.
the blessing or direction, mga kapatid, na pinapangyari ng Diyos sa buhay natin. And after a period of waiting, doon mo nakikilala ang atin pong Panginoon. Imagine kung binigay agad ng Diyos sa'yo, hindi mo siya kikilalanin. Hindi mo ma-appreciate yung kanyang mga gawa, mga kapatid. So, sabi ni Lord, wait, pansamantala. Or wait muna, dahil mayroon akong gagawin sa'yo. Alam mo ba yung mga bagay na naghahadlang sa gusto gawin ng Diyos? Sometimes yung lack of faith natin. Yung kawalan ng pananampalataya at tiwala sa plano ng Diyos, mga kapatid. Yun yung nagpapahamak sa atin. Tama ba? Amen. Yun yung nagpapahamak. Kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala. Si Abraham yan. Isa yan. Napahamak, mga kapatid, naging kaaway ng Isaac. Ang lahi ni Ismael. Bakit? Kasi nga, bunga ito ng kanilang pagmamadali. Bunga ito ng kanilang sariling desisyon. Hindi nila pinagkatiwalaan una. Dahil nagtiwala sila sa kanilang mga sariling plano. Remember that God's sovereignty and timing is always perfect, mga kapatid. Mayroon siyang ginawa sa panahon ni David, sa panahon ni Joseph, mga kapatid, laging perfect ang timing ni Lord. Amen. Kung yung timing mo para sa'yo, perfect na, hello, magtiwala ka, mas perfect ang timing ng Diyos. He said in His word, He will make it perfect in His perfect time. Oh. In due time, in due season, if you wait and be strong, mangyayari. Right. Sa ngayon, habang ikaw ay naghihintay, nandiyan ka sa season of waiting. Trust the Lord. Obey His commandments. Love Him with all your heart. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At papangyarihin ng Diyos ang kanyang mga plano sa buhay natin, mga kapatid. Pastor, paano ako maghihintay ng Diyos? How do I wait on God? Amen. Pray and seek God's guidance. Pray and seek God's guidance. Pagkatiwalaan mo na ang Diyos ay mabuti at mahal ka niya. At higit sa lahat, just focus on God's character. Ganyan. For you to succeed, you have to focus on God's character, not your own circumstances. Hello? Amen. Para magtagumpay tayo, makuha natin yung mga pangako ng Diyos, focus ka sa karakter ng Diyos na siya ay faithful, siya ay tunay, siya ay banal, siya ay mapagbigay, lahat ay nasa Kanya. Huwag mong pagkatiwalaan yung sarili mong pananaw, sarili mong circumstance, mga kapatid, yung sitwasyon mo. Huwag mo laging isipin yan. Isipin mo kung anong kayang gawin ng Panginoon. Ano ang magagawa ng Panginoon. Ang karakter ng Diyos, meron siyang magagawa sa buhay mo. Pastor, ganito lang ako. Pastor, ito lang ako. No! Huwag ka mag-focus dyan. Ang may focus mo sarili mo kung ano si Lord at kung sino si Lord. Amen. Ay, pag tinanong ka, kumusta? Ganito lang. No. Huwag mong ilang lang ang sarili mo. Mahal ka ng Diyos. Amen. Special ka sa harapan ng ating Panginoon. At remember, when you wait on God, expect His comfort. Expect His presence. Talagang ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran ko. He's always with me. And He will never leave me. He will never forsake me. Mayroon ba kayong
tayong ebanghelyo ng Diyos na ganyan? Wala. Iisa lang ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yan ang Diyos na pinag-iipunan natin. Meron tayong expectancy sa Panginoon. May expectation tayo na ang Diyos, sasamahan tayo. Ang Diyos, i-comfort tayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. That's why, church, dito sa house of praise, waiting on God requires your faith, your patience, and your trust. Pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita. Parang ang labo ng plano ng Diyos sa akin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi talaga nakikita. Yung inaasahan mo, yan ang tunay na faith, mga kapatid. Kahit hindi mo nakikita, kaya sabi ni Jesus kay Thomas, mapalad yung mga naniniwala kahit hindi niya nakikita. Mapalad yung mga sumasampalataya kahit hindi niya nakikita. Kasi na ang tunay na pananampalataya, even though hindi mo makita pa sa ngayon, even though malabo para sa iyo sa ngayon, alam mo na ang Diyos, He is working for you. He is working, hallelujah, on the ways we cannot see. We have to trust Him, mga kapatid. Have faith, have patience, at hintayin mo yung gagawin ng Diyos. Huwag mong madaliin magrelasyon. Huwag mong madaliin magkaroon ng anumang bagay. Huwag mong madaliin lahat, mga kapatid. Ibigay mo sa Panginoon. Trust Him na mayroon siyang magandang plano sa iyo. Yes. Kapag kami narinig mo yan, magugulat kapag nakita, sayang. Alam mo yung iba? Kaya dyan na-invent yung kantang, bakit ngayon ka lang? Bakit? Hello? Yung kumanta kasi, mga kapatid, mayroon kong regret. Yung kanya palang minadali, yun yung magpapahirap ng buhay niya. Eh, nung nakita niya yung taong pinangarap niya, wala na eh. Kakanta na lang siya. Bakit ngayon ka lang? Yung iba pa, sana dalawa ang puso. Diba? Gaganti naman yung kasawa. Aray, naku. Napakasakit ng ginawang. Pag naghiwalay na, kakantahan niyang Lunes. Kaya yung maraming mga kantang nabuo dahil sa regret. Why? Hindi kasi sila naghintay sa timing ng Diyos. Hindi sila naghintay sa kalooban. They do not trust the Lord. They trust their own instinct. They trust their own heart, mga kapatid. Sabi kasi ng Biblia, sabi kasi ng mga kaibigan ko, Pastor, follow your heart. Sundin mo kung saan ka masaya. No, the Bible doesn't say that. The Bible says, follow Jesus. Follow me. I am the way, I am the truth, and I am the life. May experience natin ang tunay na buhay kapag tayo ay nasa katotohanan at nandoon tayo sa daan ng katotohanan, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. God's timing is perfect, mga kapatid. His plan is worth waiting for. Hintayin mo si Lord, mga kapatid. Ngayong umaga, mga kapatid, sa anong area ng buhay ka naghihintay sa Panginoon? Meron ko bang hinihintay sa Diyos? Amen. Hello? Ano ba kayo? Meron ko bang hinihintay na gustong gawin ng Diyos sa buhay? Pray for it. Hello? Again, I say, pray for it. Amen. Be patient. Have faith. And trust the Lord. Trust His plan. Trust His goodness. Trust the love of God.
in you. Wait on the Lord. Again, I say, wait on the Lord. Worship Him while waiting. Have faith while waiting. Be patient while waiting. He knows His plan for you. He wants you to succeed. Kapag pinadaan ka ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon, tandaan mo, God is working something great in you right now. That's why bright ang future natin. Bright ang pangako ng Panginoon dahil siya'y tapat sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ngayong umaga, tatayo tayong lahat, mga kapatid. As we continue waiting